Magandang umaga po sa ating lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa kung ano ang buhay. What is life? At paano po nagiging makabuluhan ang ating buhay? Sabi nga po sa nakikita natin sa FB, life is about knowing Jesus Christ. We should get to know Him more. Sapat ba na tayo ay nagdadasal lang, magpapasalamat sa Kanya? Gaano ba natin siya kakilala? Kilala natin siya bilang ating Panginoon na ipinako sa krus nang sa gayon ay matubos tayo sa ating kasalanan. Hanggang dun lang ba ang ating alam tungkol sa Kanya? Hanggang dun na lang ba ang ating parte? May obligasyon ba tayo na dapat gawin? Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon sa ating buhay at bilang tagapagligtas, ay tayo po ay nakiisa na sa Kanya. Tayo po ay nilinis niya na sa ating mga kasalanan. Kapag tayo po ay sumampalataya sa Kanya, ay tayo po ay mga Kristiyano na. At ibibigay po niya sa atin ang Holy Spirit na siyang gagabay sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. At tayo po ay mayroon obligasyon sa ating Panginoon. Hindi sapat yung kilala lang natin siya, kung ano lang ang nalalaman natin tungkol sa Kanya. Hindi sapat na tayo ay nagdadasal lamang sa mga personal nating kahilingan, mga problema. Kailangan po tayong mga Kristiyano ay maglingkod sa ating Panginoon. Dapat po ay hindi lang po natin siya pinapasalamatan, kundi pinapapurihan po natin siya. Awitan po natin siya ng mga awit ng papuri. Tayo po ay may obligasyon na mag-attend ng ating mga gawain sa mga ating mga church. Kailangan po natin pag-aralan ng Kanyang salita. Kailangan po natin basahin ang Kanyang aklat, ang Kanyang banal na aklat. Nang sa gayon ay makilala po natin ng lubos ang ating Panginoon, kung ano po ang kaya niyang gawin sa ating mga buhay, at kung gaano po niya tayo kamahal. Ayaw niya po na tayo ay mapahamak, sapagkat tayo pong lahat ay Kanyang minamahal. Ang nais lamang po niya ay magsisi tayo, magbalik loob sa Kanya. Kaya kailangan po natin basahin ang Kanyang salita. Pag-aralan ito, itanim sa ating mga puso, at ito ay ating isapamuhay. Walang silbi po ang pagbabasa ng Biblia kung hindi naman natin isinasapamuhay ang mga aral na ating mga natututunan, mga nababasa dito sa Biblia. Kailangan po kapag tayo ay nagbago na, makita po ito sa ating mga sarili. Kapag tayo po ay binago na ni Lord. At kapag natutunan na po natin to, na itanim natin sa ating mga puso, kailangan po natin gawin ang ating misyon dito sa lupa. Ayun na yung ibahagi ang Kanyang salita. Ang pag-aralan ng Kanyang ibahagi ito sa mga tao, sa ating kapwa. Kailangan po natin gawin yun nang sa gayon ay mas marami ang maligtas at mas makakilala sa ating Panginoon. Kailangan po natin ituro kung ano ang tama, kung ano po ang nakasaad sa Biblia. Hindi po ba napakasarap sa pakiramdam na kapag tayo ay may mga nahihikayat na mga tao na magbalik loob sa ating Panginoon, hindi po ba? Tapos makikita natin nagbago ang kanilang buhay. Bakit nga po ba ang hirap i-promote o ibahagi ang salita ng Diyos? Dahil ba nahihiya tayo na parang
iniisip natin pagtatawanan tayo o baduy tayo o ano po bang iniisip natin? Bakit po ba pag mga problema, issue, mga uso ngayon, mga TikTok, mga kung ano-anong bagay ay napakadaling i-share, napakadaling i-post, hindi po ba? Bakit ang salita po ng Diyos? Bakit mahirap po ba? Mahirap po ba itong ibahagi sa iba? Ito po ang magpapabago ng ating buhay. Hindi lamang po ang ating buhay, pati ang ating ugali. Nakasaad nga po dito sa Colossus. Colossus chapter 2 verse 6 hanggang 7. Colossus chapter 2 verse 6 hanggang 7. Ang sabi po dito, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Kailangan nating mamuhay ng ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kapag tinanggap na po natin ang ating Panginoon, kailangan po natin sundin ang kanyang kalooban, hindi ang ating sariling kagustuhan. Dahil pinalaya niya na po tayo sa kasalanan. Kailangan po natin siyang tularan, ang kanyang mga katangian. Ano po bang katangian ng ating Panginoon? Siya po ay mapagmahal, mapagpatawad, mahabagin, matulungin, mapagbigay. Kailangan po natin maging matatag. Ano man pagsubok ang dumating sa ating buhay, gaano man to kahirap, kailangan po natin magtiwala sa ating Panginoon. Siya po ang ating magiging kaagapay, katulong, nang sa gayon po ay tayo ay makaahon sa ating mga problema at nang sa gayon ay makapamuhay po tayo ng ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi po porke tumanggap tayo sa Panginoon ay okay na po. Wala na po tayong gagawin, wala na tayong part na gagawin. Dahil araw-araw po ay marami tayong matututunan sa ating Panginoon sa pagbabasa ng Biblia. Kailangan lumago tayo sa Kanya. Mag-level up po ang ating kaalaman tungkol sa Kanya. Yun po ang mahalaga. Ang mas makilala po natin siya ng lubusan. Na dapat tayo magkaroon tayo ng takot at paggalang sa Kanya. Kailangan po natin lagi magpasalamat sa lahat. Ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanyang kabutihan, sa ating buhay, sa bawat hininga, sa bawat biyaya, sa pagkain, sa lahat ng Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Kaya napakahalaga po ng ating buhay sa ating Panginoon. Gawin po natin itong makabuluhan sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita, pagsunod sa Kanyang kalooban, pagbabahagi ng salita niya sa ibang tao, sa ating mga kapwa. Yun po ang nais ng ating Panginoon. Ang unahin natin siya sa lahat ng oras, ang pakamahalin natin siya. Kailangan ay maibigay natin ang ating atensyon sa ating Panginoon. Kailangan po maging matatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At makikilala lamang po natin ng lubos ang ating Panginoon kapag siya po ay ating naranasan sa ating buhay. Di po ba nararanasan natin siya, na-experience natin siya, na-encounter po natin siya kapag tayo ay nasa matinding pagsubok? Kanino po ba tayo lumalapit? Hindi po ba sa Kanya? Sa bawat iyak natin, sa bawat luha, alam ng ating Panginoon yan. Kapag tayo nasa matinding problema, sitwasyon sa ating buhay, nasa tingin natin ay wala nang pag-asa, na wala na tayong matatakbuhan. Hindi po ba? Tanging sa Panginoon lamang po tayo kailangan lumapit. At siya po ang mag-aaliw sa atin. Siya po ang tutulong sa atin. Minsan, kung kailan nasa matinding problema tayo, doon po natin siya nakikilala, hindi ba? Kung kailan tayo po ay
lugmok na, hirap na, maaring yun na po ang pagtawag sa atin ng Panginoon nang sa gayon ay magbalik loob tayo sa Kanya at magbago, magsisi. Kaya ang pinakamahalaga po na mangyari sa ating buhay ay ang makilala natin ang ating Panginoon. Ang tanggapin po natin siya sa ating mga buhay at sundin ang Kanyang kalooban. Gawin po nating makabuluhan ang bawat araw ng ating buhay na sumusunod sa Kanyang kagustuhan nang sa gayon ay maluwalhati ang ating Panginoon, mapapurihan natin siya, maparangalan po natin siya.